Ayan, yay! We are live. Hello po sa mga nag-aabang sa atin na mag-live for today. Late tayo ng mga 6 minutes. Hello po. Thank you for joining us. Please help us by sharing this live po to your Facebook wall and your Facebook groups. Blessed Sunday to everyone. Hello po sa inyo. Welcome sa ating last Facebook Live event for 2025. Share lang muna tayo. Yay, posted. Share po tayo sa mga groups so they can... Parang hindi na ako nakapag-share. Hello po, isi-share ko na pala yung screen ko muna. You can comment in the chat box po where you're joining us from. And let me share. Yan. Hello po. Salamat po sa inyong mga nag-join for today. Please help us by sharing this to your Facebook page po. And for those that are looking for all the previous webinars po, still available sa Miss Joy SP YouTube channel. You just type that in, Miss Joy SP, and subscribe po. Yan, help us po. And thank you po before November ends. Thank you for this milestone, 15,000 Facebook followers. Salamat po sa lahat po ng mga tumutulong sa atin, sa mga nag-i-invite ng Facebook friends nila to like our page and to spread the word. Super appreciate ko po yung support ninyo. Um, mas marami pa tayong maaabot, harinawa, sa darating pang taon at sa buong month ng December na natitira for 2025. And also, our services are as follows, yung mga free webinars po sa FB Live and pinupost din natin sa YouTube and I'm on all social media platforms po, Facebook, Instagram, YouTube, and TikTok. Yan, discounted rate still available until end of December. So you can inquire, send us a Facebook message po for your inquiries. Medyo matagal lang pong sumagot, medyo busy dahil papunta na tayo sa exciting part ang December. Ayan. And we'd like to congratulate our first winner po, Miss Jalalin or Halalin Hal. From Davao siya. Yan, first winner natin siya na nag-join sa atin noong November 16 sa RSLP Collab FB Live episode with Ma'am Susie. Yan. And yung second winner naman natin, which was last week, sa Artistic Mind Meet Japons, si Miss Jinky naman yung naging second winner. So, kukuha po tayo ng isang winner at the end of our FB Live session for today. You just have to comment where you're from and engage po, magtanong po kayo, mag-comment po kayo, and you can be selected. So, try to be as engaged po. Magtanong po kayo, mag-comment po kayo, and i-announce po natin sa end. So, our third lucky winner will be announced later. Tapos, for the month of December, may tatlo pa po tayong hahanapin. Pero iba po yung mechanics. Kasi itong November, just simply joining po sa Facebook Live, doon tayo nakakapili nung, yun nga, yung mga lucky winners natin for the free speech therapy online screening slot. So may tatlo pa sa December pero iba po yung mechanics. So we'll post that. And super ayan, for today yun sa end nitong session natin na to. And ayan, sobrang excited ko. So bukas po talaga yung mga sobrang ibang gamit toys, um
marami pong mga footwear na nakaliitan nung anak ko na maayos naman po. Kailangan lang ng cleaning nung iba. Tapos, toys, books, ang dami pa rin pong books, hindi ko pa sila ano, and other stuff na helpful po. So, for free, the shipping fee will just be shouldered by the selected follower po from Quezon City. So, try nyo na pong i-check kung interested po kayo na mag-mine doon sa mga i-post ko for giveaway starting tomorrow. Pero for today, ito naman po yung i-giveaway natin. For our lucky girl, you just have to comment po sa comment section, lucky girl, para doon ako pipili ng pangbabae. So it's a pre-loved mini dollhouse with ito po, basket of fruits na sarado pa, closed pa siya. At saka ito, coloring book na Mickey Mouse. May mga konting nakoloran lang. Yan po. And then for the boy naman po, ito pong costume na Prince Charles. This fits, if I'm not mistaken, mga pang 2 to 3-year-old typical body built na boy. And then ito pong battery-powered remote control toy car. And yung shoes niya, pati yung costume, tsaka itong manual na race car. So, pag boy, just comment lucky boy. Tapos pag girl, lucky girl. Tapos within, yung mga nagko-comment po nun, yun, doon natin pipiliin yung sa end of the show po, kung sino pong lucky winner natin. And again, ulitin ko lang, the items po will be shipped from Quezon City and kayo po yung magbabayad ng shipping fee. Okay? So, i-type nyo na po ang lucky girl kung interested po kayo or lucky boy para sa free giveaway natin for today. Ayan. And eto po, yung episode po natin nung November 16 is already available po sa YouTube channel natin. So nakakatuwa kasi nagsistart pa lang tayo, may mga nagtatanong na. Nakakatuwa. Salamat po sa mga nagtatanong. Sana masagot ko po siya maya-maya. I-check out nyo po yung YouTube kasi ang dami pong free parent webinars doon na marami po kayong matututunan talaga. Ay, wow, may from Baguio City pa po tayo. Hello po, may from Malabon, may wow, from Cagayan de Oro, Binyan, Laguna, Las Piñas. Hello po sa inyo. Salamat po sa mga nag-join at nagsasabi kung where you're from. I'm so happy na nakasama po namin kayo sa last Facebook Live episode natin for 2025. Yan, may mga tanong na tayo. Hi, Miss Diane Joy from Malabon. Si Mami Super. Ayan, salamat sa mga nag-comment na ng Lucky Boy tsaka Lucky Girl. Diyan po natin pipiliin yung mga, yung ano po, winner natin later po. Ayan. May post din pala ako ng details nung size. Sana magkasya, no? Okay. And eto naman po yung last Sunday natin. We had our first adult autistic guest, si Japons, Juan Alfonso Pulhin Dacumos po. Sobrang daming learning nun. Available na rin po siya sa YouTube. I-check out nyo po at panoorin nyo po kung gusto nyo pong ma-inspire at makita yung possibilities. Kahit ako as a professional, dami ko pong learning dun sa mga shinare niya at mga sinabi niya po sa atin from last week's episode. Hello po, meron tayo from Bulacan. And ito po yung topic natin for today, all about handwriting. So kung isa po kayo sa mga nagsastruggle po sa handwriting skills ng mga students nyo, ng anak ninyo, ng kakilala ninyo, yan. Sobrang marami po tayong matututunan. And, ayan po. Okay. Nakakatuwa. Salamat po. We already have 33 live audience. Salamat po sa mga nag-join. Please help us by sharing po this Facebook Live on your Facebook groups or on your wall po. Okay? Ulitin ko lang po yung giveaway natin. Sa girl, walang problema. Any age kasi siya. So, it's a pre-loved mini dollhouse, a basket of foods po, and a coloring book. Yung sa boy, yung medyo, kasi pang 3 to 4 years old po yung size na to. This costume po, Prince Charles costume, is good for 2 to 4 years old. Even the shoes, I think, pang 4 years old. So, nakita ko kasi para may nag-comment ng mga lucky boy na mas bigger na yung 8 years old. Parang hindi po tayo pasok doon. Pero just keep on, I'll find kung sino man po doon sa mga nagko-comment. Kasi I need to know na mag-fit yung
damit sana para hindi rin masayang yung pa-ship, 'di ba po? So kung halimbawa iba man yung mapili ko tas it doesn't fit, kukontakin ko po yung mga iba pa na pagpipilian natin na nag-comment ng Lucky Boy, okay? So remind ko lang kasi hanggang 4 I think, maximum of 4 years old tong costume at saka itong shoes. So ideally yun po yung hinahanap nating lucky boy or lucky girl po. Okay, so introduce ko na po for our guest speaker for today. So Oti with Paula is our guest speaker, and this will be her third out of 3 out of 3. Yung third na promise niya installment series na ng talk sa ating platform. So she's a good friend of mine. We worked together sa UAE, sa Dubai. We work together. And Paula is the clinical supervisor and head of training of Able UK Dubai. So that's a clinic in Dubai. And she graduated Bachelor of Science in Occupational Therapy from the University of Philippines, Manila, and is a candidate for Master of Science in Applied Neuroscience from King's College London, UK. On top of her degrees, she is a certified sensory integration therapist by University of Southern California, USA. So, ito, humanda na po kayo dahil ang dami pong, sobrang bigatin po nitong friend ko na to. Sobrang bigatin sa dami ng kanyang mga certifications and training because she's so passionate about OT and helping her clients and families po. She is certified as a listening program with the listening program by Advanced Brain Technologies USA, infant sensory integration trained by Meg Faure. She's also completed handwriting without tears readiness and pre-writing, as well as the print tools assessment by Learning Without Tears USA. She's also an oral placement therapist with levels 1 and 2 training, DIR floor time by ICDL USA, sensory-based school difficulties by University of Southern California, as well as sensory-based feeding challenges by University of Southern California. She's also completed Sensory Smart Sleep Strategies by Lindsay Beal, a sensory integration education, as well as Role of Play by Anita Bundy. Ayan. She also completed Social Thinking, Thinking About Me by Michelle Garcia winner. And for Down syndrome healthcare updates for primary care, Harvard Medical School. And she has been a presenter at the recent Emirates Occupational Therapy Working Group Conference last week lang po about handwriting. So napaka-timely po ng topic natin. And she will present to us super, super interesting talk. Nawa po magstay kayo hanggang sa dulo until we finish the presentation, and then we will try to answer your questions and also select our lucky boy winner, lucky girl winner, and our third winner for the free speech therapy screening set. Ayan, so kung nakikita na nga ba siya, I'll hand you over, and wait pala, kailangan ko siyang slideshow. Yeah. Okay. Girl, say hi to our audience. Hello po. Ayun. Ayan. Yay, we have Okay. 40 live, 42. And may mga from Iloilo. Thank you po sa mga, from time to time, sisingitan ko po siya kapag feeling ko kailangan kong i-highlight yung sinabi niya or may Sure. ideas ako. Sige, go girl! Ayan. At saka, if may question sila, baka hindi ko makita doon sa... Nagtatry din ako mag-open nung Facebook mo live. Pero in case may question sila na hindi ko mabasa, just let me know. Yes. Yes, ayan. And then, dun po sa mga... Thank you, Miss Joy, for introducing me. And the reason why po kaya tayo nagpapa-introduce as such, gusto nating ma-emphasize na yung mga ginagawa po natin, it's done by a professional and at the same time, us as professionals as well, meron tayong mga tinatawag na continuing education. So, aral pa rin tayo ng aral kahit after na natin gumraduate para masigurado natin na yung mga ginagawa natin para sa ating mga clients, para sa mga families na sinaserve natin is updated and at the same time, evidence-based pa rin.
Now, gusto ko sana na itong presentation na to maging interactive din. So, sagot lang kayo sa mga comments. Nagtatry akong magbasa-basa din from time to time. And then, sa mga nasa bahay, kung meron kayong lapis at papel na malapit sa inyo dyan, or Miss Joy, ikaw try mo din. Meron Mhm. kang papel or lapis. Kapag right-handed ka, so ibig sabihin kapag kanan yung ginagamit mo, gagawin natin tong activity na to gamit yung kaliwang kamay. So kapag kaliwete ka naman, gagawin natin tong activity na to gamit ang ating kanang kamay. Okay? So, tatry mo lang, Miss Joy, kung meron ka ng lapis at papel or Yep, ball pen. yep. Ayan. Sulat mo yung buong pangalan mo. So, sa mga parents po natin or caregivers na nasa bahay, try natin. Sulat natin ang ating buong pangalan gamit yung kabilang kamay na hindi natin masyadong ginagamit. So, right-handed, kaliwa, yung mga kaliwete, kanan ang gagamitin. Tapos, Miss Joy, pagtapos ka na, pakita mo sa akin sa screen yung iyong sulat. Okay, best effort na po to. Wait lang, isa-stop Okay, ko yung share sige. para makita nila. Isa-stop share ko muna. Yan, best Ayan, effort. okay. Shireen Joy Brillantes. Okay. Miss Joy and ating mga parents na nasa bahay, anong na-feel nyo? Kahit i-comment nyo dyan sa comment section, anong na-feel nyo nung ginagawa nyo tong activity na to? Sobrang hirap. Ang layo dun sa dominant mo na Okay? parang autopilot kapag yung dominant eh. Mm. Tapos, nakita ko rin nung nagsulat ka, yung body mo, nakaikot siya pakabila. Yung parang ang Mhm. nangyayari is, yung body mo, nakatilt siya, imbes na yung regular na position mo na andyan yung papel, tapos nagsusulat ka, nakamay mo lang yung ginagamit mo. So ngayon, imbes na kamay at daliri lang yung gamitin mo, buong katawan mo na ngayon yung ginagamit mo. And then at the same time, doon din pumapasok yung issue na tinatawag nating reflexes. So may mga tao na sinasabi natin na may retained reflexes sila, ibig sabihin, yung mga skills or capacity na pinanganak tayo, automatically meron tayong ability na halimbawa kapag mainit, nahawakan mo, hindi ka na mag-iisip, di ba? Tataas mo na yung kamay mo. Or halimbawa may naapakan ka, alam mo, hindi mo na maiisip na delikado yun, automatically tataas mo na agad yung paa mo para hindi mo siya maapakan. So meron tayong mga tinatawag na reflexes. Yan yung nasa dulo nitong screen na to, or retained reflexes. Na ang nangyayari is, it serves as a protection. Poprotektahan yung sarili natin. Ngayon, may mga reflexes na good, kailangan mag-continue hanggang tumanda na tayo. Pero may mga reflexes din na dapat, nung baby pa lang, or hanggang maging 1 year old yung bata, na unti-unti na siyang nawawala. So, ang nangyayari kapag hindi tayo sanay dun sa mga kilos natin or yung mga patterns ng katawan natin, ang nangyayari is nagkakaroon tayo ng compensation, and then at the same time, kung hindi integrated itong reflexes na to, ito yung isa sa mga reason kung bakit hindi rin nagsusulat yung mga bata. Now, imagine niyo may mga, for sure maraming parents yung makaka-relate sa atin na kapag binigyan nila yung bata ng lapis, automatically, ginagrasp nila yon ng kamay nila. Tapos, as if may hawak-hawak sila na cylinder, pero hindi tripod grasp na tinatawag or hindi ginagamit yung daliri. Automatically lang, ang nangyayari, hinahawakan lang nila. Iba naman sa nakita nating mga issue sa handwriting, sabi mo nga parang ang hirap, 'di ba? So, tapos medyo mas matagal kesa sa usual nating paraan ng pagsusulat. Yung iba din nakakaranas sila na parang masakit sa kamay or medyo painful kapag nagsusulat sila, and then at the same time, nakita ko na nagsulat ka sa lined na paper. Pero usually, kaya mo na magsulat ng cursive, di ba? Pero Mhm. automatically ito ang nangyayari. Naging Print. printed yung sulat mo. Mm-mm. Yes, meron din pag ginagawa ko tong training na to sa ibang mga staff or ibang mga therapist, nakikita ko ang ginagamit naman nila, all caps. Mm. Tapos meron din akong na-try before na yung isa sa mga tinrain ko, nag-start siya sa kanan, papunta sa Mm. kaliwa. Kasi nasasanay siya na sa edge ng paper, kung nasaan yung kamay niya, doon siya nag-start. Tapos, syempre, yung shaky lines, yung weak na posture, at isa pa sa mga concern na nakikita rin natin sa mga bata, difficulty sitting still on the chair at the table. Now, bakit ko pinagawa tong activity na to? Minsan, pag nagpapasulat tayo sa ating mga anak or ating mga students, ang nasa isip na natin, ay madali naman to kasi lagi naman natin itong ginagawa, di ba? Ngayon, gusto ko maramdaman natin ulit
kung ano yung mga bagay na dapat nating iisipin or dapat nating i-consider kapag nagpapa-handwriting. Na kahit pala sabihin natin, bilisan mo, or magpasulat ka ng paulit-ulit, ito yung mga bagay na nararamdaman ng bata na parang nakalimutan na natin siya. Mhm. Ayun. Now, moving forward, ano ba yung mga solutions natin? Oh, sorry, So Miss wait Joy. lang, yeah, no, i-highlight ko lang na ang ganda nitong starting natin, lalo na po dun sa, kasi girl, 50 na yung live audience natin. So hello sa Mm-mm. mga kaka-join lang, pero May yung nag-comment, nahirapan po magsulat. kaya nga, as to recap lang po, yung pinagawa is to write your full name on a piece of paper doon sa hindi dominant na hand ninyo. Yun po yung Mm-mm. first activity natin. And ito po yung mga lumabas na handwriting concerns na binabanggit sa atin ni Otto with Paula. And yun nga po yung highlight niya, no, yung retained reflexes. And yung aim niya for this task is maalala natin kung bakit ba yung mga anak natin nagsastruggle sila. Ano yung mga possible reason? Kasi nga sometimes, yung thinking po natin, required na yan sa school or ini-expect na yan na para bang pag hindi mo to nagawa, let's say sa daycare or sa kinder, para bang sobrang big issue siya. Kumbaga, problematic na agad siya kasi dapat ginagawa na nila to. Versus yung thinking na dapat sinusuportahan natin silang matutunan yung handwriting skills at maintindihan saan nang gagaling yung challenges nila for developing their handwriting skills. So ito nga po yung mga nabanggit na concerns ito gaya ng retained reflexes na ano po kumbaga involuntary po yun or developed na sa lahat ng living persons, 'di ba? Na supposedly yung binanggit nga po ni Otipola kanina, make good and may bad, and that means yung iba dapat nawawala kasi na-integrate na po sa development natin. Yung retained, ibig sabihin po lumalagpas, hindi pa na-integrate sa development ng isang tao o isang bata, kaya pwedeng magkaroon ng hindrance, magkaroon ng balakid sa pagiging successful nila sa pag-develop ng mga higher skills. Di ba, girl? Yes. Very good. Ayan. Tinatry ko siya ipaliwanag na very layman, na parang nakikita nyo lang siya on a daily basis para hindi tayo masyadong malunod sa mga terms. Parang ang point ko here is that ang goal natin is makita natin kung ano yung mga problema at maisip natin kung ano yung solusyon. Kasi bawat bata na nagsistruggle with handwriting, hindi yan pare-pareho. And yan yung difference ng ang bata na nagpapatherapy as compared sa school. Kasi ang school, it's a curriculum. Susundan ng teacher kung ano yung lesson plan na naayon doon sa level ng bata or doon sa grade. And then at the same time, swerte kung yung bata may IEP o yung iba kung may shadow teacher. Pero kung wala, paano na yung bata na nagsistruggle with handwriting? And very simple nito kung iisipin kasi pwede naman siya mag-type, pwede naman siyang mag-cellphone na lang, or pwede na lang din naman siya na sa iPad na lang siya mag-communicate, or hindi na lang siya magsulat, sabihin na lang niya yung sagot niya doon sa teacher. Pero gusto rin natin maintindihan na sa development ng brain natin, handwriting is one part na kaya nag-i-improve yung left and right hemispheres ng brain kasi nagko-communicate yung dalawang sides ng body natin. And then at the same time, yung mga fine motor movement, just like handwriting, prerequisites to for speech. So may mga Mhm. bata na pumupunta ng center, ang issue nila, yung anak ko po hindi nagsasalita. Pero kung titingnan natin, correlated din siya dun sa handwriting skills ng bata na nahihirapan siya mag-copy, nahihirapan siya mag-imitate kasi movements of the mouth are coming from or nanggagaling siya doon sa fine motor center or area ng brain din natin. And then at the same time, yung volitional na movement, yung intended ko na may gawin, yung connection ng brain at ng body, at uutusan ng brain yung mga daliri kung paano sila gumalaw, uutusan ng brain yung kamay kung paano niya igalaw or yung tinatawag nating formation or kung paano magsusulat ng patterns, ng shapes, ng letters. Similarly, utusan din ng brain yung bibig kung paano bumuka in different pattern, paano i-move yung tongue, paano lumunok, kung paano igalaw yung muscles ng face kasi fine motor movement din yun. At nagre-require siya ng planning or paplanuhin nyo kung paano i-move yung muscles ng katawan natin. Ngayon, gusto ko ipakita ito, yung tinatawag nating typical grasp development. Bakit? Usually kapag yung bata nag-start magsulat, automatically gusto natin, hawakan niya yung lapis kagaya ng adult, yung gumagamit ng 3 daliri or 4 na daliri, yung tinatawag nating dynamic tripod grasp. Pero kung titingnan niyo dito sa grasp development, yung mga bata na younger pa, halimbawa 2 to 3 years old or 3 to 4, kailangan pa nila ng support sa writing at hindi pa automatically na magagawa nila yung tripod grasp na gusto natin. Ngayon, ang naging solution natin is paulit-ulit lang na magsusulat yung bata,
And then at the same time, yung iba gumagamit na agad sila ng adaptive device at the age of 2 or 3 para automatically maging ganito yung grasp. Pero kung isipin natin, yung joints at yung muscles, hindi pa siya ganun ka-strong. So kailangan pagtuunan muna natin ng pansin na okay, improve muna natin yung strength ng muscles ng daliri. And then at the same time, baka pwede ko rin baguhin yung writing tool para automatically mas gumamit ng maliliit na tools at yung mga daliri ng anak ko, mas magamit niya. So, tandaan natin itong typical grasp development. So, sa ating audience, pwede nating screenshot ito bilang way ng parang review lang ba from time to time na ito yung pwede nating guidance. Now, may mga bata na lagpas na dito sa age na to. Pwedeng 8 years old na, tapos yung anak natin hindi pa siya mahawak ng lapis ng maayos. So, tignan natin itong ganitong proseso or ganitong sequence ba na try natin na ganito yung mag-palmar supinate grasp muna tayo, tapos digital punate grasp, tapos hanggang sa maging dynamic tripod na siya or quadruped grasp. Okay. Okay, Girlie, next. highlight ko Mm-hmm. lang yung sinabi mo na yung pong sinabi ni Otipola na yung mga joints and yung muscles hindi Mm-hmm. pa fully developed. Sobrang big sign po yun. Na ibig, kasi 'di ba yun nga po yung pinapaliwanag niya sa eskwelahan, curriculum ang sinusundan. So, matik, kailangan mo nang magawa to. Kapag po, ito pong ginagawa natin, yung therapy, yung OT therapy po, ito pong free webinar na to, ang aim niya is maintindihan ng mga guro, ng mga magulang, na kailangan nating isupport yung development ng mga joints and muscles sa kamay para mas magawa nila yung handwriting skill development nila. Hindi yung parang automatic na, o kasi 8 years old ka na, kailangan maayos na maayos ka. Hindi ganun. Mm-hmm. Kailangan natin silang i-guide through dito sa, ito yung norm, yung typical development, grass development. So magkaka-idea ka na medyo similar dito yung mga pwede nyo pong exercises or mga things na paulit-ulit na ginagawa para lumalakas yung mga muscles and joints nila. Tapos, magkakaroon po yun ng direct na positive um, effect dun sa writing skills nila. Hindi po siya yung, oh, ulitin mo lang kahit na umiiyak ka na dyan, sulat mo lang ng ganito, ganito dapat yung hawak mo. Hindi po. I-shape po natin yung mga activities natin para yung paulit-ulit and nandun sa sumusunod dito sa gantong type ng development ng grasp skills nila. Thank you, girl. Ayan. Yes. And ngayon, kung ang mga anak natin, kumbaga taon na yung binilang natin, hindi pa rin sila humahawak ng pencil ng ganito. Meron pa ring paraan na magkakapagsulat sila kahit hindi ganito kanipis na pencil yung hawak nila or hindi ganito yung grasp nila. At yun yung dadaanan natin through our program ngayong hapon. Ayan. Ngayon, ito naman, yung papakita natin sa screen, yung tinatawag na pre-writing shapes. Makita nyo dyan, may vertical line, may horizontal line, circle, cross, diagonal, square, another diagonal line, pabaliktad naman, cross na X at saka triangle. Bakit importante din to? Minsan, nagchichika-chika kami ni Miss Joy. Ayan na naman yung presentation natin, parang chismisan. Minsan, chika-chika kami ni Miss Joy, oy girl, yung anak ko, nagsastart na magsulat, ganyan. Tapos, ano yung mga activity na ginagawa ng bata and all. Not only with Miss Joy, but with my experience din. May mga bata na ang unang activity nila ng handwriting ay magsulat ng kanilang pangalan. Kagaya na pinagawa ko sa inyo kanina. Diba ang hirap? Halimbawa, si Miss Joy, ang buong pangalan niya, Sherin. So, yung unang letter na isusulat niya ay letter S. Kung titingnan niyo po dito sa ating pre-writing shapes, ano yung pattern na pinakamadali? Di ba yung vertical line or yung standing line? So, kung ang mangyayari is, pipilitin natin yung bata na magsulat from their name, kagaya ko, Paula, tas meron pa akong 5 pangalan, Paula Ann Marigomban Valderosa. Ang unang aaralin ko na letter ay P, susunod small letter A, letter U, letter L, letter A. So anong mas madali? Yung letter L or letter P? 'Di ba? So isa rin 'yun sa mga bagay na gusto nating maintindihan and then at the same time ipaintindi rin sa mga halimbawa shadow teacher ng ating anak or sa mga nagtuturo sa kanila na or sa ating bahay, kunyari yung yaya yung gagawa ng activity or mga lola na wag nating ipilit na magsulat ng pangalan ng bata agad-agad. Ang gagawin muna natin ay establish natin yung foundation. Okay, ano yung mga pre-writing shapes na kailangan masulat ng bata o kailangan niyang maintindihan bago niya masulat yung pangalan niya. Medyo big deal din to kasi nakakita rin ako ng mga professionals alike and then at the same time ng mga teachers na
first day of school pa lang or first day ng therapy, ang gusto nila is magpasulat ng pangalan ng bata. So it's something that we can bear in mind po na may mga ganitong pre-writing activities na pwede nating unahin. And then at the same time, hindi rin ako very particular sa term. Halimbawa, vertical line. Instead na vertical line, ituturo ko siya as standing line. Or yung horizontal line, sasabihin ko sleeping line. Or yung diagonal line, ang tawag ko dyan, sliding line. So that yung mga bata, mas maiintindihan nila yung directionality, yung position, information. Kasi alam na nga natin na nahihirapan sila. So, pwede naman natin i-adjust din ang ating mga instructions based sa level na maiintindihan nila tayo. At saka yung concise lang. Yan. Now, very important po na tandaan natin tong pre-writing shapes na to kasi ito yung foundation or theory doon sa ating next na slide. Ngayon, ito po yung tinatawag nating developmental teaching order. Itong theory na to or concept is from Learning Without Tears USA. Yung isa sa kanilang mga program ay yung tinatawag nating Handwriting Without Tears. So makita natin na nakagrupo siya based sa kanyang formation or kung paano natin siya isusulat. So hindi siya typical na A to Z or pangalan ng bata. Once again, aside from writing name, meron ding mga parents, caregivers, or teachers na ang pinapractice nila magsulat yung bata from A to Z instead of kung ano yung mga letters na mas madali. So very parang groundbreaking itong idea na ito sa karamihan kasi nasanay tayo na, ang unang letter na isusulat ng bata, letter A, pangalawang letter B, tapos letter C, letter D. Kung titingnan nyo dito sa screen, mas nauuna pa yung letter L, letter F, letter E. Ito yung mga group na mayroong vertical and horizontal or yung may standing line, sleeping line. At magulat tayo, yung letter A, nasa pinakadulo siya. Kasi nga, yung diagonal line, naiintindihan siya ng bata pag mas matanda na sila at mas nauuna yung vertical and horizontal, yung circle, yung cross, bago pa yung diagonal line. So, lahat ng diagonal lines na letters, yung R, K, A, M, N, V, W, X, Y, Z, nasa dulo pa siya. Tapos mauna yung L, F, E, H, T, I, U. Then, susundan siya ng tinatawag nating magic C or letter C, letter O, Q, G, S, J. And then yung merong big and little curves. So, ito na yung combination na may standing line, tapos meron na siyang mga curve. Kumbaga, pabaliktad siya ng magic C. So, maganda ring tandaan natin itong developmental teaching order na to. Very important ito kasi pag nagtuturo ako ng letters sa mga bata or pag nagtitrain din ako ng mga ibang therapist, ito yung idea na makalimutan mo na lahat, kumbaga, ito yung pinakatandaan mo. Because ito ang magpipave way para hindi sila mahirapan. Kapag nadadalian sila sa kanilang ginagawa, mas lalo nila magugustuhan yung writing activity. So, if you Yan. think about it, girl, halimbawa, doon sa mga daycare or sa mga playgroup and play school, di ba? Mm-mm. Pwede nating sundan ito na ito muna tayo sa vertical and horizontal na hindi sinusunod yung alphabetical order. Kasi yun yung Exactly. tendency eh. Yun yung tendency na parang kailangan alam na niya at magawa na niya. Unang-una kailangan kabisado na niya yung alphabet order, names and Mm-mm. order, 'di ba? Tapos yun, masulat na niya in that order din. Whereas ito nga po, itong new information na hatid sa atin ni Oti Paula ay ito po yung developmentally groundbreaking sequence na mas mapapadali at makakatulong na makaranas ng success yung mga kids natin. Kasi relatively speaking, mas madaling gawin yung mga vertical at horizontal together. 'Diba? Tapos yun nga, Exactly. nasa baba po yung diagonals kasi yun po yung nagre-require ng mas higher integrated skills ng isang bata para masulat niya. So, very Yes. enlightening po yan na kung makakasunod-sunod siya ng success sa mga gantong letters, L, F, E, 'di ba? Mas tumataas yung chances that your child will not be crying and will not find it traumatic na pinapapractice nyo sila ng writing. Kasi nandun muna tayo sa Yes. developmentally appropriate and developmentally easy for them to do. Kesa yung ipilit natin si A, B, Z, A to Z na sequence dahil yun yung kailangan sa school. Totoo ka dyan. At bilang binanggit mo na rin yung school, itong Handwriting Without Tears na program, ginagamit siya sa US and na-award siya yung kanyang curriculum na Get Ready for School curriculum. Na-award siya ng mga teachers sa US to the point na inadapt na ng school system itong programa na to with varying schools. So, this is just so great. Nakatranslate din to ng English at Spanish actually. Kasi maraming Spanish speaking sa US, di ba?
So, inadapt na siya ng school kasi nga na-impress sila sa curriculum. So, once again, it's something na pwede rin nating ma-impluensyahan, kumbaga, ang mga, not only teachers, but at the same time, yung mga tao na responsible na magturo sa mga bata. Kasi yung iba, kahit daycare pa lang, di ba? Yes. Uh, Before primary school, may mga handwriting activity na, coloring. So, at least may mga mapupulot sila na idea and information from this one. Ngayon naman, punta naman tayo sa mga small letters na tinatawag natin or lowercase. So kanina po yung mga capital letters, ngayon naman sa lowercase letters. Matapos na nila yung vertical, horizontal, circle, tsaka cross, pasukan natin ng capital letter. Then, ituro natin yung lowercase. Sa lowercase naman, mas madali kung nakagrupo din sila. Mas maintindihan nila or mas madadalian sila kapag pinagawa natin yung same as capital letter. So, yung letter C, O, S, P, W, tapos i-transition natin sa T. Kasi nga, di ba, marunong na sila ng cross bago tayo magturo ng mga capital letters. Tapos, yung Magic C, gamitin din natin yung concept na yon para ituro yung letter A, letter D, letter G. Meron tayong mga transition group na ito yung mga group natin na varying patterns yung ginagamit natin o iba-ibang paraan na naituro na natin nung pinakita natin sa kanila yung mga capital. Tapos diver letters. Bakit siya tinawag na diver letters? Kasi magsisimula ka sa taas, tapos pababa. Yung Magic C, di ba, nag-start ka na parang iikot. And then, yung mga transition group, diver letters, lahat sila pababa. Makakatulong din to, especially yung mga bata na pag nagsusulat, nagsa-start sila sa bottom ng page or ng line, tapos paakyat. And then yung final group natin, F, Q, X, at saka Z. Ngayon, pakita ko yung sa next slide natin, meron ding programa kung paano siya maituturo na may mga specific instructions. Yung iba, pwedeng komplikado, depende sa kung ano language na or dialect na nasanay anak natin. Pwede naman nating i-adapt yun. Halimbawa, letter O. Start ka ng Magic C, and then go up, tapos stop. So, kung yung mga bata, pwede natin siyang i-adapt na, Magic C, ikot, tigil. O kaya, halimbawa, tuturo natin yung letter P. Swimming tayo. Jump or talon, balik ka sa taas, tapos ikot. Yung mga way din na yung ibang bata, mas nakafollow sila pag may verbal instructions together with writing. Ngayon, may mga bata naman na easily distracted. Meaning to say, kapag nagbibigay ka ng instructions, lalo nilang hindi Lalong, gagawin. yeah. Kasi Nalilito. ang nangyayari, nalilito sila. So, ang mangyayari, demonstration naman yung gagawin natin sa kanila. Mapansin nyo rin po dito, parang kakaiba yung lines. Hindi siya blue, red, blue. So, kung makita nyo rin po na pwede nating sige, ma-highlight natin yan sa ating next na Next na. succeeding slides. Makita nyo rin po na imbis na, ayan, may Wait lang. video, Video siya, girl. video Yeah. siya. So, Sana kagaya nitong mag-play. bata na pinasulat ko, nako, puro video tayo Ay, today. wait, sorry. Hala, wait. Parang hindi ko siya successfully na-play. Ayan. Or sa Oh, bandang baba. From my side, sa baba, alam ko na dumadaan kasi yung hindi, kasi nasa Google to. Hindi siya yung downloaded as is. So parang feeling ko, hindi niya piniplay correctly. Wait lang try natin ulit. or from there. Ayan, dyan. Hindi siya Ayaw nagpe-play din sa niya, baba. girl. May lumalabas na cursor sa baba. Wale, girl. Pero try ko kayang, wait lang. Sorry po, in the Or may tech i-download mo problem siya. tayo. Yun na nga iniisip ko eh. Sorry wait lang Try natin. Yan, download. Okay. PowerPoint. Sige, tuloy lang ako. Nasasanay kasi tayo, usually sa Philippines, di ba yung mga handwriting paper natin, blue, red, blue, hanggang sa lumiliit ng lumiliit yung blue, red, blue natin. Dito naman sa concept na to, na dalawang lines lang yung gagamitin natin. Ang ituturo lang natin sa kanila is kung yung letter ba ay tall, small, or descending. So, tall letters, yun yung mga letter T, letter L, letter H, letter F. Tapos yung mga small letters, letter C, letter O, letter M, letter E, letter A. Yung mga nasa pagitan lang sila ng dalawang lines. Tapos, yung mga descending letters naman natin, letter G, letter Y, letter Q, letter J. So, ang mangyayari is, ang isipin lang ng bata, either nasa loob siya ng dalawang lines, or aakyat, or bababa. Iba naman ng mga bata, instead na tall, small, or descending, mas naiintindihan nila na go above, or let's go below, or iba naman drowning letters, yung mga ganyan. Pwede nyo rin siyang laruin. Ang point lang natin is,
makapagsulat sila ng saan yung language na naiintindihan nila at kung saan sila komportable. So makita natin dito, ito yung practice na ginawa ko dito sa isa sa mga ating client. Double line siya, tapos sa whiteboard kami nagsulat. Kasi nahihirapan siya kapag sa paper, medyo shaky pa. So once again, we build success. Sa pa-play po natin, Ayan. ah. Makita nyo, once again, nakatayo kami dyan. Whiteboard at saka marker. The reason is, minsan, nahirapan tayo magpaupo sa bata ay na magsulat. Tandaan natin, yung sitting skill ay iba sa writing skill. May mga bata na magsusulat pero not necessarily na nakaupo. Okay, now let's go to the next slide. Dadaanan natin yung concept na yun later. Ifo-focus natin yun. Now, with our next slide, ito yung kagaya na sinabi ko kanina, pwede tayong gumamit ng ibang technique na pwedeng tall, small, descending, iba naman, let's go touch the sky, or let's stay in between the lines, or let's go down and swim. So may mga ganun na pwede nyo ring i-adapt with them. Siguro then i-highlight ko lang, girl, na mas kilala natin yung kids natin, kung saan sila mas responsive. Kasi nabanggit nga po ni Ate Paula kanina na may mga iba na nagdi-distract kapag nagsasalita ka habang ginagawa mo. Hindi nila kayang sabay na mag-focus dun sa pinapakita mo at sinasabi mo. So maging sensitive din tayo dun kung okay ba na demonstrate lang muna or mag-work ba sa kanila na nai-integrate nila na pag gumamit ka ng describing words gaya ng tall, ng small, iba pababa, Mas malilito. yung mga yon. So tignan po natin kung kaya ba na yung nakakatulong ba, nakaka-support ba na bibigay tayo ng verbal cues or instructions as we're doing it, or mas okay na nagde-demonstrate. Actually. And napansin nyo dun sa bata kanina na nasa video, hindi ako nagsasalita. Parang nagsusupport lang ako, nire-recognize ko lang na ginagawa niya yung activity. Hindi ako yung, wow, very good, good job. Letter O, letter M, letter E. Very calm yung boses ko, not to distract, but rather just to support or give recognition or acknowledgement na, tama yung ginagawa mo. Pero hindi para ma-distract siya. And then at the same time, demonstration yung effective sa kanya instead of me just giving verbal instruction. So pinakita ko sa kanya paano isulat yung mga letters sa loob ng double lines, and then siya, on his own, nakopya niya through demonstration and return demonstration as well. Now, Miss Paula, sorry. yung anak ko po, sure. Sige, continue, girl. Miss Paula, yung anak ko po, hindi pa niya kaya magsulat. Doon ngayon tayo papasok dito sa mga iba't ibang techniques bago tayo magpasulat ng bata. Okay, once again. Din, girl, na kasi kanina dun sa E, if you notice, sa baba nagsimula yung kid. And ang point dun is, hindi mo siya i-correct kasi yung usual or typical sa gitna pa baba. Diba? So, parang feeling ko din, girl, as part of being neurodiversity affirming, parang you respect the child's, yun nga, paano niya discover. You can teach, katulad ng mga sinasabi nga ng terms na to. Pero, parang feeling ko lang, mas neuro affirming kapag nire-respect natin kung ano yung tendency ng child to recreate what they see. Katulad nun, mali ba? Nasa pailalim siya. Pero tinan nyo po yung inya. Nagawa niya, balikan lang natin Nagawa niya yung, within the line. Correct. Ito rin yung gusto ko emphasize, Miss Joy, na hindi ako nagko-correct ng bata. Kahit wrong spelling pa yan. Kahit wrong letter pa yung sinulat na yan. Hindi ko yan buburahin. Di ba typical yun na i-erase natin yung sinulat ng bata, tapos buburahin natin, tapos, isulat mo ulit. Gusto ko ma-feel ng bata kasi ang binibuild natin confidence Confidence with handwriting as well. Gusto ko ma-feel na, okay, meron tayo ulit next trial, pwede natin doon isulat. Or for example, letter C, O, M, E. Kung sakasakali na yung letter E niya nagmukhang letter A, instead na burahin ko yun, pwede akong magpagawa ng separate activity whereby ipapractice natin yung letter E versus na i-correct kita right then and there. Kasi kaya rin nagkakaroon ng behavior na maladaptive ang mga bata with handwriting or negative yung idea nila. Kasi ang nangyayari, hindi positive yung experience. Naku, papasulat na naman sa akin tong nanay ko, papagalitan na naman ako. So, umpisa pa lang, i-avoid na nila. May tantrums na, tatakbo, ayaw mo po sa lamesa. Pag nakita ng lapis, babatuhin ka ng lapis kasi hindi nga maganda experience nila with that.
Totoo. And yung karaniwan nga girl is, pag hindi ka Mm-mm. sumunod dun sa typical flow, which is halimbawa kung letter A, Exactly. dapat pabilog muna. Eh paano yung mga kids na Mm-mm. nauuna yung yun munang tail bago, That 'di is ba? true. So giving respect po dun sa mga ginagawa nila. And katulad nun dito, tingnan niyo po yung inyo, oh. Hindi At niya saka, sinulat ng F as we would typically do, which is sa gitna muna bago mo ipapababa, pero he was able to do it. So showing tama respect ka dun sa dyan. effort ng child. May comment tayo from Miss Cecilia. Sabi niya, pag hindi mo binalue yung kaya niya at style, hindi niya yan susunod sa'yo. Totoo din po yun. Na kung mapapansin niyo tayo bilang adults, hindi naman tayo pare-pareho ng paraan kung paano nagsusulat, di ba? Pero, Mhm. naiintindihan natin yung sulat ng isa't isa. Especially yung mga bata na nagkakaroon sila ng issue sa tinatawag nating motor planning or sequencing, kung paano nila naiintindihan or paano nila ginagawa ng paraan, paano makagaya or makakopya, bigyan natin ng value yun. Kasi hindi rin natin gusto na magkaroon ng mga bata na very rigid na ganito lang yung paraan kung paano gawin yung mga bagay-bagay, di ba? So gusto natin magkaroon sila ng idea na okay, it's the same, it could be a different way on how it is being done, but it came out to be the same and hindi siya mas ma-effort or hindi siya difficult. For the Merong child. times na True. for the child. Pero merong times na I would say na magpa-practice tayo ng separate na letter kapag sobrang komplikado kung paano nila ginagawa na parang hinuhulaan lang nila on how it is being done. Pero may easier way on how to do it. So for example, Mhm. letter E, since it's effective, hindi ko na siya i-correct kasi it's still one smooth pattern. Yeah. Yeah. Versus, imagine mo may magsusulat ng letter E na fragmented na parang letter C muna, tas may kabilang circle sa kabila, tapos may sleeping line. So parang ang dami na alam ko na in the future may hirapan siya. Sa umpisa pa lang, ipapractice na natin. Pero hindi ko i-correct. Magkakaroon lang tayo ng enhancement on how to do that. Pakita ko mamaya when ituturo ko yung number 4 doon sa bata na same thing na nagsusulat ng letter E na pabaliktad. Ito naman, isa sa mga technique na pwede natin gawin, tinatawag na roll-a-doh. So, halimbawa, Play-Doh or Therapati, roll-roll natin siya. Tapos, ilalagay natin siya doon sa ating mga alphabet cards. So, ito mga capital letters muna mag-start kasi nga nag introduce pa lang tayo ng writing. Letter L talaga yung unang capital letter na tinuturo ko. And kung mapansin nyo, nung naglalagay na siya ng do doon sa ating card, hindi ko hinayaan na kurut-kurutin niya yung do na maging parang ano siya, yung parang decoupage or parang patse-patse. Gusto natin matutunan din ng bata na may certain length, na merong certain size, and then at the same time, may nakita ko sa mga comment na yung anak niya daw malaki magsulat or yung sizing yung issue Mhm. natin. Mapansin nyo dun sa ating mga writing material, paliit siya ng paliit eventually. Gusto rin natin na bigyan nga ng respect yung bata kasi pwedeng hindi pa ganun ka-stable yung movement ng shoulders nila. Kaganitong bata na to, habang nag-roll siya ng do, which is pwede naman niyang gamitin yung kanyang daliri at kamay, buong arm yung ginagamit niya. Pag nagsusulatin siya, gumagamit siya ng gross movement pattern instead na dynamic. Ano ba yun? Imbes na igalaw niya lang yung finger tsaka wrist niya pag nagsusulat, ginagamit niya yung buong shoulders niya, yung body niya, tsaka yung buong arm niya. So, yung tinatawag natin gross movement ng pagsusulat. So, gusto rin natin i-support. Paano ba yung way na effective sa kanila? Habang ini-improve natin yung mga prerequisites or yung foundation. So, pinapalakas natin yung kalamnan, pinapalakas natin yung stability ng mga joints, ng shoulder, ng kanilang mga kamay as well. Mhm. Girl, gusto ko Ayan. lang sabihin na ang ganda nitong activity na to kasi if you think about it, Mm-mm. parang nagsiserve na siya as warm up doon nga sa fingers, sa hand, yung diin niya, Yes. yung pagro-roll niya. Tapos kung yung narinig niyo po yung sinabi ni Ate Paula na meron siyang compensation. Sinasama niya yung Mm-mm. dapat kung integrated na yung nabanggit natin na retained reflexes, kung integrated yan, kaya na niyang pirmis yung iba, tas ang gagalaw lang yung kailangan na part which is supposedly and Yes. hanggang dito po sa wrist niya yung pinanggagalaw lang niya. Hindi na kasama yung elbow and up to the. Pero sa kanya, hindi pa po siya, lumalabas dito sa video natin na hindi pa ganun ka-integrated, kaya effortful. Kailangan buong katawan yung isinasama sa pagganon, pati yung shoulder, pati yung elbows niya, nag-i-effort kasi hindi pa nga ganun ka-stable po. So dito, ang gandang warm up na Mm-mm. pinapakita yun, tapos ilalagay niya. So kumbaga, kung isipin niyo po, kung kayo po, 'di ba, nahihirapan, tapos ang kailangan lang is paulit-ulit mo lang na magsulat ng L. 'Di ba? Parang ang hirap makita na how is that helping? Kung paulit-ulit lang na Mm-mm. drill type. Whereas ito, ini-integrate niya na nag-roll ka ng clay, tapos sinistrengthen mo yung mga dapat na parts na ma-strengthen, tapos saka mo siya ilalagay. So yung experience niya, multi-sensory. Go At girl. saka yung sense of achievement din
na, uy, na-form ko yung letter L, not necessarily na gumamit ako ng lapis, pero nasulat ko yung letter L gamit yung Play-Doh. Yung achievement ng bata, hindi mo matutumbasan yun. Yung ganong sense of confidence din niya na, and happiness and joy, kumbaga. Tapos ito naman sa ating next slide. Gumamit naman tayo ng wooden pieces, alphabet cards, tapos may tinatawag na stamp and see screen. Ito yung parang magnetic board na ginagamit. Nakita nyo dyan, yung once again, vertical horizontal group muna tayo. So letter I naman yung tinuro ko dito sa isang ating client. Gumamit ako ng wooden pieces. Mamaya pakita ko sa inyo paano ma-replicate yan using paper or carton. So parang lang siyang nag-form board puzzle, nilagay niya doon sa white na alphabet cards. Tapos tawag dito blue mat. So dito naman niya gagayahin or kopyahin. And then ito naman, makita nyo yung color yellow na yon sa maliit na stylus for writing. Ito naman, magnet naman siya. Sa stamp muna, pagka-stamp, parang gumawa ka ng path na doon naman siya ngayon magdodraw. Or usually tinatawag nating tracing. Ito rin yung sinasabi ko kanina na kung hindi makahawak ng pencil yung bata, huwag natin i-push. Ito naman, magnetic naman siya. Tapos napakaliit niya. So automatically, gumagamit na siya ng tripod grip, di ba? And na-form na niya yung letter I. Big boy lang siyang tignan, pero he's at this point, nung nag-activity kami na to, kaya ganito yung process natin, is that kaya niya mag-trace, pero hindi pa niya kayang magsulat on his own. So, with this activity, na-feel niya na, ay, kaya ko naman pala magsulat, not necessarily na magte-trace ako over letters. Similarly, dun sa ating next page. Ay, sorry girl, ang ganda lang nito kasi if you think about it yung pong warm up na sa white paper, tapos dun sa blue mat, tapos sa magnetic, 'di ba? Sobrang layo po dun sa tipong puro ano lang yan, tracing paper na puro L lang yan, na kailangan paulit-ulit. Dito po, Yes. Yung yes, iiyak ka again, muna. correct. Yung iiyak Dito ka you're muna. providing multisensorial, tapos movement, tapos different materials, tapos may variation tayo. Pero if you think about it, it's the same goal. Paulit-ulit din yung pinapagawa sa kanya, pero may variation. So kita mo Exactly. talaga na mas rich po yung learning and experience ng bata. At saka, di ba, meron tayong mga activity na parang form board puzzle, form board pieces, o kaya yung iba, popsicle sticks, yung mga ganyan. So ito, medyo mas structured lang siya ng konti as compared to that. Tapos goal-oriented siya. Meron na kayong accomplishment, kumbaga, okay, ito na yung mga letters na natapos ng anak ko. Tapos na siya sa letter F, E, L, I, H. Next na, ito na tayo. So, kumbaga, as parent or caregiver, meron ka na ring sense of accomplishment for yourself. Ay, may pinatutungan pala itong ginagawa natin. Di ba? Ngayon, similarly, ito yung sa next slide natin, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ito yung bata na nagsulat ng COME, C-O-M-E, tapos yung letter E niya pabaliktad, di ba? Pag nagsusulat din siya ng number 4, sobrang kakaiba din yung way niya kung paano magsulat ng number 4. Standing line muna, tas iikot, pababa, tas babalik sa taas hanggang masulat niya yung 4. So, instead na i-correct ko siya, naburahin ko kung ano yung sinulat niya, practice kami using this mechanism. So, ito sa paper, ako lang nag-drawing yan. Gumawa lang ako ng parang rectangle na shapes. Ay, hindi siya nag-play girl, naka-block. Okay, sige. Yung sa next na screen, same lang din siya. Yun. Ayan. Ako lang niyang drawing yan sa paper ng number 4. Kumbaga, nag-trace lang ako. So, little line, big line. Tapos, diba, meron tayong mga ganyan na activity, magnetic na slate. Little line. And big line. Wow! Number 4. And sa kanya, ang term na ginagamit ko, little line, big line. Bakit hindi standing line, sleeping line, standing line? Kasi nga, ang tendency niya, inuuna niya yung pinakamahaba sa right side pag sinabi kong standing line. So, ngayon, naiintindihan na niya na unahin muna niya yung mga maliliit na lines or patterns, which is yung little line, tas big line. So, once again, yung instructions ko, nag-vary siya based sa level of understanding ng bata or saan yung nasanay din siya. Totoo. Tsaka kung mapapansin nyo po, we put a lot of adjustment to what we see the child doing. Katulad po nun, yung Exactly. adjustment na ginagawa ni Otipola, di ba? Kasi nga, kung kaya naman with less effort, different way, pero it's coming up with the same, di okay lang tayo. Pero kung nagiging mas mahirap, mas matrabaho, nang hindi napapansin ng bata na mas mahirap pala yung ginagawa niya, yun yung
tatry tayong mag-provide ng cueing or ng prompts na matutunan niya na ito yung sequence na mas madali. Papadaliin natin Mm-mm. yung hindi mo na-realize na mahirap na way na ginagawa mo to write something. Katulad dito nga po sa number 4, di ba? And again, effective nga po kasi parang sinequence muna ni Otipola yung, ito, i-follow lang natin yung pattern. Just put yung mga parang ruler blocks over it. Tapos ito yung una muna, di ba? Tapos bago yung sa pinakamahaba. Tapos makikita natin na nung trinay na niya sa magnetic board dito, o i-play natin siya ulit, nakuha na niya na ito pala yung sequence. Yes, ito pa. May mga bata na pabaliktad sila magsulat. So, for example, yung number 4, naka-mirror siya, naka-reverse. Pero hindi ibig sabihin, dyslexic yung bata. Little line. Ang nangyayari lang, dahil sa way nila kung paano sila magsulat, nagmumukhang parang, ay, may dyslexia yata yung anak ko kasi pabaliktad yung number 4 niya. Pero yun pala, di ba, ang saya pa rin. So, hindi pala dyslexia yun. Ang nangyayari lang kung sa paano sila magsulat, tapos pagkakasyahin nila dun sa papel, dahil nauna yung mahaba na line, tapos, okay, para magkasya, yung pabaliktad na. Tapos, ang ending, reverse siya, or yung naka-mirror yung mga letters, o kaya yung mga numbers. Ayan. And then, ang point din nitong video na to is, makita nyo, paper lang ginamit ko, di ba? Paper lang ginamit ko. So, it's something na pwede rin nating i-adapt sa bahay. Konting effort, may drawing na ganyan. Tapos, with karton or stick, pwede na natin ipagawa sa mga bata. Ayan. Ito naman, yung tinatawag nating wet, dry, try technique. Lahat tayo, di ba, may access to chalkboard or cardboard or illustration board. Yung likod ng illustration board, yung color black, pwede natin siyang gamitin. O kaya iba naman sa yung mga dark colored na pader. Ito, pwede tayong gumamit ng maliit na sponge, maliit na tissue, o kaya cotton ball. Ayan. Pa-mute na lang natin para makapagsalita Wait lang. over. Ayan. So, ito yung wet, dry, try technique. Same siya ng parang ginagawa natin na una, basa muna. So, nagkikreate ka ng path. Tapos, tutuyuin mo ngayon siya. So, na-establish mo ngayon yung path. Tapos, using chalk, tsaka ka ngayon susulat. So, imbes na yung typical na tracing na dotted lines, or magdo-drawing over letter or over the numbers. Ito naman, dun siya sa ginawa natin parang basa na path doon sa ating chalkboard piece. 'Di ba? Nung nag-undergo ako nitong training na to, ito yung something na bago for me. Na hindi mo siya maiisip agad-agad, 'di ba? Parang it's something very creative din. And then at the same time, having this idea, yung iba naman ang ginagawa nila paintbrush, tapos sa chalkboard, doon sila nagpapasulat sa bata. So, hindi necessarily na pencil, paper, marker, or chalk, paintbrush na basa, isasawsaw sa tubig, tapos yun yung pangsulat sa chalkboard. So, once again, you build the confidence and success. Ang importante talaga, we build the success. Totoo. Tsaka multisensorial, sa lahat ng mga pinapakita mo, I Exactly. so appreciate yung pagiging multisensory nung activity kasi may wet, tapos may tissue ka to make it dry, tapos may experience ka ng chalk. Kasi another Yes. different texture yun, di ba? Yes. So, Na ngayon, ang dami. may mga bata na pwedeng ayawan nila tong activity na to, lalo na yung mga nandidiri sa basa na mga object. So, ang ginagawa ko, ina-adapt ko lang siya na ako muna dun sa wet, tapos bata yung sa dry. So, para pa rin siyang nag-trace or para pa rin siyang nag-drawing dun sa path na ginawa natin. Tapos siya dun sa chalkboard. So, once again, i-adapt mo pa rin siya doon sa skill ng bata. And knowing na, ayaw niyang hawakan yung sponge or cotton or tissue na basa, i-address mo ngayon yung tinatawag natin na tactile sensory processing or yung sense of touch. Yung everything that has to do with the skin. So, kung napanood natin yung mga dati nating video or webinar with Miss Joy, diniscuss ko doon kung ano yung mga techniques na pwede natin gawin when it comes to, yun nga, sense of touch or yung under the umbrella of sensory processing. Yes. So, Ayan. balikan niyo po yan, ha. Hello po, girl. Meron tayong 62 live, video. Engage sila. Hello po sa mga kaka-join lang po today. So, i-repeat ko lang po, mag-short lang ako dito sa portion na to. You can type in your questions po or comments. And at the end of our session po, we're gonna select our third winner po for the free online screening na speech therapy for December yon. And then yung two lucky winners natin, lucky boy and lucky girl, you just have to type po lucky boy or lucky girl po sa comment section and we'll select from the mga nag-comment po yung ating winner. I-highlight ko lang din po as disclaimer na
you will have to pay for the shipping from Quezon City. So, kung saan man yung address po ninyo, you have to pay po for that. And yung sa Lucky Girl po kasi natin, walang age requirement. Pero dun kasi sa items for Lucky Boy, it's from 3 to 4 years old yung size nung Prince William na costume niya at saka nung shoes and nung freebie na toy po. So, yan, segue lang natin. So, yan, you can comment, tapos pipiliin po natin at the end kung sino po yung mananalo. And yan, girl, ilinext ko na siya. Yes. Little tools for little hands. So ito, nabili ko to sa Daiso. Crayon siya na malaki yung hawakan pero manipis sa dulo. Pero syempre, hindi naman tayo lahat may access sa mga ganitong klase ng mga handwriting tools, di ba? Kung babalikan nyo yung mga video kanina, either gumamit ng maliit na magnet, yung isa naman, ang ginamit natin, yung chalk, binali ko talaga siya. Hindi ako gumagamit ng mahaba na chalk. Binali ko yung chalk para maliit siya. Automatically, yung bata, hawakan lang niya using tip of the fingers. Hindi niya ibabalot yung mga daliri niya. And then at the same time, crayons, sa ginagawa ko din, binabali ko yung crayons para automatically, hawakan na lang siya ng bata sa tip ng kanyang fingers. So usually, di ba, pag pasukan, bibili tayo lagi ng bagong Crayola. But in fact, actually, mas maliit na mga crayons, better siya. So sa therapy, ganun yung ginagawa ko. Kapag bago naman yung crayons, babaliin ko talaga siya para maging maliit. So yun lang din yung mga fun fact, mga interesting facts na ginagawa natin sa therapy din. So baliin natin yung chalk, baliin natin yung crayon. Kung medyo gusto natin posh looking, mga ganitong types ng mga pwede nating bilhin na Crayola for them, not necessarily yung mahaba. Ayan, ito naman, makita natin, parang summary lang siya na capitals, lowercase letters, and numbers. May mga ibang ways din kung paano gawin. So, pwede naman isulat din natin sa loob ng mga boxes. Kung wala tayong printout ng ganitong box, madali lang siya using highlighter. Gawa ka ng box. Tapos or kahit ano lang din, pencil or marker, gawa ka lang ng box. Makita niyo yun sa next na videos natin. Tapos, doon nila isusulat. So, ma-address mo na dito yung letter sizing. Yung kagaya doon sa mga comments ng ating mga parents sa comment section na, yung anak ko po malaki magsulat or nagsastruggle siya when it comes to size. Makita nyo rin po dyan kung paano natin ipi-place. Maganda, ma-screenshot nyo to. Yung double lines at asaan doon yung mga small letters natin. And then, when it comes to numbers, pwede rin tayong gumamit ng boxes para makita din nila kung paano nila pagkakasyahin yung kanilang mga numerals or yung mga formation doon sa size na yan. And it's also giving respect and value na yung mga bata, mas maliliit pa sila or mas, halimbawa, yung skills nila, nagsistart pa lang tayo mag-handwriting, pasulat muna tayo sa malalaking page, A4 size na paper, blackboard, kanina yung bata nakatayo sa whiteboard, para yung buong arms nila, ma-improve din natin yung stability ng kanilang shoulder, ma-strengthen din natin yung muscles nila. Before tayo pumunta sa papel, before tayo magpasulat ng maliliit, isa rin sa mga struggle yan, pinipilit natin na yung bata magsulat within the line, kahit hindi pa kaya. So, na-overshadow niya yung skill ng bata. Kaya naman talaga niya mag-form ng letters eh. Pero, nangyayari, hindi na lang siya natusulat kasi gusto mo nga laging kasya sa line. Isa pang technique na ginagamit ko din, ginugupit ko yung paper para mas maging maliit siya. Tapos, ang gulong bata, magkasya yung letter doon sa maliit na paper as a strip or mga maliliit na square or maliliit na boxes. So, halimbawa, yung A4 size na paper or yung bond paper. Una, gupitin ko muna yan into 2. So, medyo mas malakas siya ng konti. Depende nga sa skill ng bata. Kung baga newspaper dance, paliit ng paliit. Hanggang pagdating ng dulo, maliit na yung size niya, hindi kayo nag-away na, right within the line, or smaller, hindi kayo nag-away ng ganun. Nagsulat na siya ng mga letters niya na mas maliliit. Tapos, as a review, dun sa kanan ng screen, makita natin dyan yung capital letter cards. Pwede rin kayong gumawa ng ganyan sa bahay. Roll-a-dough, pwede rin yung mga homemade lang na Play-Doh. Tapos yung stamp and see screen, marami ako nakita na ganito sa palengke dati, favorite ko yan. Magnet lang yung ginagamit mo. Or yung isa, yung parang color pink ba yun? Tapos pag diniinan mo yung pagsusulat, automatically naka-embed na siya. Tapos yung wet, dry, try. So once again, white, chalkboard, blackboard, o kaya yung likod ng illustration board, yung black part na yun. Yeah. Highlight ko lang, girl, yung sinabi mo that when you're cutting the paper, if you think about it, parang hindi rin po siya yung usual or conventional way na sinasabi sa atin ni Ate With Paula. Kasi if you also think about it, isa pa sa nakaka-overwhelm sa mga bata, yung makita niya na ang dami niyang gagawin, agad-agad. Makita niya agad, meron siyang
8 line, 6 na line na kailangan niyang tapusin. Hindi ba? Totoo. Doon pa lang parang lunod na lunod ka na. Ang hirap na ngang gawin tapos Mm. 6 pa yung ipapakita mo sa kanya. If you think about it, if you cut it ng by line po, 'di ba? Ay, eto lang 'yun. Isa lang siyang Mm-mm. ganito, 'di ba? Kaysa yung Winner. oo, makita niya na, ha, 6 yung kailangan kong i-trace, 6 na line yan. Tapos ang hirap-hirap nga makatapos sa isang letter, tapos 6 na ganun pa na paulit-ulit, 'di ba? So it lessens Totoo. the feeling of being overwhelmed if we do that Makita, na parang, makita rin yeah, natin na yung mga handwriting worksheets na nabibili natin sa bookstore, pagbukas mo pa lang ng page, kailangan niya isulat yung letter M ng 10 beses. Tapos, trace, 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 copy, 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 copy. Kahit ako ayokong gawin yun. 'di ba? Diba? Nakakalunod. Totoo talaga. So, Mm-mm. ang ganda po ng mga natututunan natin na mga tips and techniques po na bago on how we can support and lessen the pressure and stress. Yes. Kasi pwede naman po na, di ginupit natin siya o pag natapos niya yung una, yay! So, feel success na siya. O, there's another one. Pero isa Mm-mm. lang yung nakikita niya. Hindi niya Yes, nakikita na exactly. na may 6 pang ang hirap nitong gawin. Hindi niya ganun Mm-mm. nakikita. Hindi siya nakaka-mental overload. 'Di ba? At Na saka, makita na ang haba. pwede mo siyang i-build for success. Very importante itong term na to. Hashtag, build for success. Halimbawa, nagsulat siya ng isa, tapos bigla na siyang tumakbo. Hindi na kayo mag-aaway na kailangan niyang matapos yung 6. Wala rin siyang idea na, kahit hindi ko naman pala tapusin yan, okay lang. Pwede mo siyang ma-adjust na. Nakita mo, tinuloy niya pero medyo fidgety. Okay, hanggang 2 round na lang kayo. Kasi nga, nakita mo na fidgety na yung bata. Kaysa i-develop mo yung behavior na nag-aaway kayo kasi kailangan niya matapos yung 10 letter kasi nandun na yun sa page na yun, di ba? Ayaw rin naman natin i-build yung ganong habit. So maganda yung mga ganitong activity na pwede mo rin siyang i-integrate sa obstacle course. O lakad-lakad muna or talon, crawl under the blanket, tapos jump over pillow, mag-isang letter ka. Tapos wheelbarrow walk kayo, balik na naman kayo sa kabila. So pwede mo siyang laruin ba? At hindi maramdaman ng bata na, ay, trabaho to. Makita niya na parang naglalaro lang din tayo. Plus, girl, Ayan, gusto ko dit. lang i-highlight yung sinabi mo na yung building for success. Kasi it's Mm-mm. not necessarily meaning na binibigyan natin sila ng way out. Tandaan po natin, nagsastruggle sila kasi may mga mas foundational skills that are still hard for them. 'Di ba? Yun naman, Yes. kumbaga yun yung thinking doon. Hindi yung, ay, hindi kahit umiiyak ka na, kahit uhog ka na dyan, ituloy mo yan. Hindi yung, na wala kang pakialam kasi kailangan matapos Totoo. to, 'di ba? Pero ito, you're Totoo. paying respect to the child na nag-effort siya. He did it. Maybe he just needs some time. Alam mo, isa yan sa mga in-adjust ko rin po sa manner of treatment ko sa mga clients ko. Kasi we always have to be responsive kung ano yung pinapakita. It's not always na tumatakas palagi. Tandaan po natin kung mahirap yung task, merong mga foundational skills that they are still developing or baka lacking pa. So, kaya ganun. Kaya parang laging ito lang. Pero umeffort siya. So let's give credit Yes. to that. So maybe kailangan lang niya ng gumalaw-galaw muna, mag-jump-jump. Okay, let's have another second round. O, 'di ba? Wag po yung Mm-mm. dire-diretso. Kasi with that, Exactly. kailangan din ng breather, kumbaga. Kailangan din ng breather. Ang hirap nun na hindi po natin masusukat kung sa isang batang marami pang butas yung skills na foundational, gano'ng kahirap para masulat nila yon. But they did. They show up for it. So pag gumawa ng ganon, baka kailangan lang ng konting break, kailangan lang ng konting downtime lang muna, tapos nag-iipon lang ng enough energy kasi sobrang hirap nga gawin noon, pero trinay niya, gumawa siya, di ba? So, i-recognize natin, let's respond to that. Mas mag-respond tayo dun sa pinapakita and build for Mm-mm. their success. Kasi success din natin yun, di ba? At dito rin pumapasok yung idea, dalawang idea na, Miss Paula, bakit sa'yo nagsusulat siya? Ba't sa akin ayaw niya magsulat sa bahay? Kasi I make it fun, and at the same time, I also respect yung tinatawag nating sensory needs. So may mga bata na nahihirapan talaga sila na umupo ng matagal, or nasa isang position lang sila at a prolonged duration of time. So ang nangyayari, dahil dinadaan ko siya sa parang naglalaro lang tayo, kasi ganun din yung foundation ng pediatric therapy eh. Di ba? Play-based, child-led approach. Hindi naman sa kung ano lang gusto ng bata gawin, pero actually, mas mahirap yun kasi hindi siya very structured eh. Pero as a therapist, meron kang ganong capability na i-adapt mo sa level ng bata. Kung ano yung skill niya, doon ka magsimula. Tapos magmukha lang as if naglalaro kayo. Pero yun yung value ng therapy na pediatric talaga. Ngayon, speaking of laro, itong next screen natin, using the same materials, yung kaninang pinakita ko na wooden pieces, pwede rin siya na mag-improve din yung tinatawag nating body awareness. Miss Joy, maklik mo ba tong hyperlink na ginawa ko sa YouTube?
Tapos open Yan. hyperlink. Yan. Lumalabas siya sa'yo. Or tunog lang. Hindi siya nakikita sa Oy, screen. oo nga. Wait lang, girl. Try natin I-reshare ko yung screen kung saan nag-show up siya. And hopefully Mm-mm. mag-cooperate. Ayan, lumabas na sa screen natin. Try nating i-play. Sa YouTube. YouTube yan. Ay, sorry. Hindi Oo. pala. Yung video mo pala yung wait. Mm-mm. Escape. Hold on lang. Saan ba I siya? think dahil nasa ibang page na siya. Yes. Kaya kailangan ang i-share ko ay yung sa YouTube. Ayun, wait Or lang kung nga. meron tayong YouTube sa bahay, Yeah, i-type pwede niyo natin pong i-search Matman yun Song. Matman Song. Matman Pero Song. ito po. Matman Song. Ito siya. I'm sharing it. Yan, lumabas na siya Yes. sa screen, girl. Mm. I-replay At bago ko nating siya. tanungin sa comment, may isi-share po ako sa inyo later kung paano siya gawin sa bahay. Okay? Ayun. Matman has one head, one head, one head. Matman has one head, so that he can think. Matman has two eyes, two eyes, two eyes. Matman has two eyes, so that he can see. Matman has one nose, one nose, one nose. Matman has one nose, so that he can smell. Matman has one mouth, one mouth, one mouth. Matman has one mouth, so that he can eat. Matman has two ears, two ears, two ears. Matman has two ears, so that he can hear. Listen. Listen. Matman has one body, one body, one body. Matman has one body to hold what is inside. His heart, his tummy, his lungs. Matman has two arms, two arms, two arms. Matman has two arms so that he can reach. Matman has two hands, two hands, two hands. Matman has two hands so that he can clap. Matman has two legs, two legs, two legs. Matman has two legs so that he can stand. Matman has 2 feet, 2 feet, 2 feet. Matman has 2 feet so that he can walk. Alright. Yay! Stop share lang Ayan. muna Opo. natin. Hello po sa mga kaka-join pa lang. We are still with 59 live viewers po. I-share ko lang. So, again po dun sa mga interested po dun sa free giveaway natin, you just have to comment Lucky Boy po. Good for 3 to 4 years old and below siguro. At saka po dun sa Lucky Girl naman kasi walang age requirement. So mamaya po sa end ng ano natin ay pipili po tayo and share ko lang back yung screen with Miss Paula. Hold on lang po. Ipe-play ko ba yung video mo dito, girl? Yung ikaw. Yes. Okay. At saka yung ating kid. So ito naman, with my singing voice. Pangarap ko po talaga maging singer. Sa mga nagtatanong po, etong lahat po ng episodes ko ay na-upload po sa YouTube channel na Miss Joy SP with the same name po sa page ko na pinapanood nyo ngayon. Sa YouTube channel, just search Miss Joy SP. Nandun po lahat ng mga previous webinars. Mababalikan nyo po ng libre at your own time. So please subscribe sa YouTube channel po natin para mabalikan at ma-access nyo po itong lahat ng mga to. Eyes so that he could see. Matman has 2 ears, 2 ears, 2 ears. Matman has 2 ears so that he could hear. Matman has 1 mouth, 1 mouth, 1 mouth. Matman has 1 mouth so that he could smile. Matman has 1 nose, 1 nose, 1 nose.
Matman has one nose so that he could smell. Matman has Ganda lang, girl, no? Ayan. Ayan. Yun na yun. Kung ano yung napanood nyo, but it's just a way para makita natin na pwede rin siyang demo, return demo. Not necessarily papanoorin nila yung YouTube video. Pwedeng katahin nila. And then at the same time, pwede rin naman na habang ginagawa nila, gagawin din ng bata. Sa next page, makita nyo, naglagay lang ako ng screenshot dyan ng parang copy na pwede rin tayo mag-drawing ng mga rectangle, half circle, kamay. Tapos, kupitin natin carton or paper para magawa natin yung Matman activity. And at the same time, magamit din natin yung same na arms, legs, at feet panggawa ng mga letter formation. So ito, same wooden pieces na ginamit ko dun sa letter formation, dun din kay Matman. Dun sa mga nagtatanong ng file, pwede nyo ko i-message kay OT with Paula sa Instagram. I-reply ako sa inyo doon with a PDF file nitong ating activity. Okay po. Sa IG po si OT with Paula, i-search nyo lang po Oo. siya. Kasi sa Facebook, naliligaw yung mga messages. Mhm. Sa Messenger, parang sobrang natatabunan siya. So, dito tayo kay Instagram. Ngayon, ito naman, sa ating mga audience na nasa bahay, kanta tayo together with me. Ayan. Tapos, ito yung 5 fingers play na tinatawag. Miss Joy, ikaw ang mag-lead kasi I think yung screen mo yung nagsho-show sa Hindi, live. ikaw ang nagsishow pag ikaw nagsasalita. Okay. Pero sa part ko, yung face mo yung nakikita ko. Hmm. Magic. Okay. So, ito yung tinatawag natin na 5 fingers play. Okay. So, 1 finger points. 2 fingers walk, walk, walk. 3 fingers stand up and talk, talk, talk. 4 fingers count. 1, 2, 3, and 4. Oh, look, I've got one more. 5 fingers. 5 fingers up, 5 fingers down. 5 fingers go round and round. 5 fingers here, 5 fingers there. 10 fingers to wash my hair. So, it's a very nice activity kasi 'di ba meron tayong mga action songs, Wheels on the Bus, Baby Shark. So, dito, kaya sobrang na-appreciate ko tong tula na ito. Hindi na natin kinanta, tinula na natin. Nagkakaroon tayo ng isolation ng movement ng fingers. Bakit importante siya? Kasi kapag tinatawag nating fine motor skills or ginagamit natin yung mga maliliit na daliri ng ating mga anak when they are writing, naiintindihan din nila na bawat daliri ko, may kanya-kanya siyang purpose. Pwede ko siyang igalaw. And then at the same time, hindi lang to nagbibigay ng value sa handwriting. Pati na rin sa feeding, kung paano gumamit ng kutsara, kung paano gumamit ng tinidor, kasi nagkakaroon ng isolated movement yung daliri nila. And once again, dun sa ating mga audience na nagsistart pa lang, sinasabi ko na yung fine motor skills or finger movements, importante rin siya for speech. Kasi ang muscles natin sa bibig at sa face, they are fine motor skills. So yung utos na galing sa brain, papunta sa bibig, similarly, nag-uutos din yung brain papunta sa kamay kung paano niya igagalaw yung ating mga daliri. Tapos, nakikita nyo rin dyan paano niya pinaplano. Aling daliri yung gagamitin niya. Nakikita nyo rin dyan na, may demonstration, tapos nagagaya niya, return demonstration. And then at the same time, nagkakaroon din ng mas improved na body awareness. Similarly, yun din yung goal ni Matman, mas mag-improve din yung body awareness nila, na alam nila asan yung nose nila, yung ears nila, alam nila kung nasaan yung kanilang parts of the body. At bibigyan nga ng importansya na set the foundation. Ngayon, Miss Paula, yung anak ko po, hindi pa rin talaga kaya magsulat, ayaw umawak ng pencil, ayaw umupo sa table, ano po yung mga pwedeng gawin. So, punta tayo sa next na screen. So, ito yung mga technique na sinasabi ko kanina na pwede nating gawin. Yung isa, ayan, yung paper, pinaliit ko yung paper para hindi siya ma-overwhelm. And at the same time, while we are working on letter sizing. So, dun sa first na video, Miss Joy, dito yung bata na sa diagonal letters na kami. So, dun sa ating unang video, kung mapiplay natin. Yes. So, pinaliit ko yung paper. I think A4 to, dinivide ko into 4. Tapos, may demo tsaka return demo or meron siyang kokopyahin. Yan. Pinipilit ko na i-demo ko siya para alam niya kung paano i-form. Nakita niyo rin, bigyan ko siya ng marker, pero yung takip ng marker, nilalagay ko sa ilalim. Para yung grasp niya is quadruped or tripod grasp.
Slide. Slide. Standing line. Awesome. Letter? Why? Y. And last one. Miss Paula's turn. Slide. Slide. Sleeping line. Hey, well, your turn. Slide. Slide. Sleeping line. Amazing. High five, Miss Paula. So, kung makita nyo doon, nagtatry din ako na yung takip ng marker. Nilalagay ko siya doon sa in between the pinky tsaka yung kanyang ring finger para automatic tatlong finger niya yung kahawak doon sa marker para mas ma-improve din yung grasp. Hindi ko rin pinilit na nasa table at chair ang bata. So, yung kita nyo doon sa video kanina sa umpisa, mayroong bata na nakatayo, nagdodrawing siya sa whiteboard na nasa wall. Ito naman, nakadapa naman yung bata, nagsusulat naman kami habang nasa mat. So, ang importansya din nito is, yun nga, while we are building the core strength and then at the same time, yung shoulder stability, may mga bata na malaki magsulat, hindi nila intention, pero ang nangyari kasi, yung kanilang arm, yung forearm at shoulder nila, they move as a whole unit. So, kapag ang bata nakadapa na nakaganito, ang may imagine nyo na is, dahil yung shoulder niya, automatically hindi na gumagalaw, di ba? Tsaka yung elbow kasi kailangan niya i-protect yung body para ma-maintain yung tinatawag nating pronon elbow position or yung nakadapa. Mapipilitan na yung arm, yung forearm, yung wrist, tsaka yung fingers, yung igagalaw niya. Ito naman, doon sa right side, hindi ko rin pinilit na upuan. So, nagbabounce siya sa vestibular ball. Yan. So, hindi ko rin pinilit na, Miss Joy, okay lang pahina ng konti, sorry. Ayan, kasi malakas yung background. Hindi ko rin pinilit na nasa chair siya or nasa table. Yung paper, nilagay ko lang siya, dinikit ko lang siya sa wall. Scotch tape lang. Tapos hinayaan ko siya na mag-bounce sa bola habang nagsusulat. So, hindi niya kailangan tumalon or tumakbo out of the writing area kasi nabibigyan ko siya ng opportunity na magawa niya or ma-access niya yung needs niya. Need niya na usually magra-rock ng body or magbabounce. So, na-afford niya din yung or na susolusyonan niya din yung need niya na yon through the activity that we're doing. So, yung handwriting, hindi siya impediment, hindi siya balakid sa kung ano yung kailangan niyang ma-reach na sensory input sa katawan niya. Kumbaga, they are just integrated or combine na lang siya and join together. Hindi rin siya masyadong I would say, yung masyadong mahal na equipment. Dinikit ko lang yung papel sa wall. So, hindi all the time kailangan, bibili tayo ng whiteboard at ipapa-install natin sa ating wall. Or wala po kaming blackboard sa bahay na nasa wall. Ayan, scotch tape lang po. Tas paper, tas dinikit ko na lang siya. The child was also writing letters. Kung zoom natin, ang nakalagay lang dyan, I am Superman. So, mahilig siya sa mga cartoon characters or mga superheroes. So, yun yung mga pinapakopy ko din sa kanya. And then, at the same time, in terms of sizing, so boxes yung ginamit natin para masulat niya yung letter in each of the boxes. Mhm. I-highlight ko lang po no sa ito sa pinapakita ni Ate Paula na hindi tayo nagre-require ng good sitting skill. Hindi po siya prerequisite. Okay? Kasi kadalasan yun yung thinking eh. Kailangan mo, upo ka ng maayos para gawin mo to. If you're thinking about it, yung iba-ibang positions na pinipresent natin dito. So sa bahay, we can also loosen up. Tandaan po natin, yung sitting skill, yung sabi nga po ni Ate Paul, iba po yun sa writing skill. So when you're doing the two difficult things at the same time, sobrang overwhelming nun. Nire-require mo siya umupo ng maayos, tapos hindi siya kailangan pumirmi lang siya, tapos gusto mo pang magra-writing skill siya. Sobrang taxing po nun. Ibig sabihin, sobrang dami ng kailangan gawin ng na energy, na focusing na kailangan ng bata para magawa yung kasi dalawang mahirap yung pinapagawa. Whereas ito, we're allowing them to have that free movement. Saan tayo mas komportable? Nakatayo, nagbabounce, nakahiga, nakadapa. Tapos, ang focus mo yung writing, isang mahirap na task. Hindi yung pinagsasabay mo na wag kang malikot dyan, umupo ka ng maayos sa upuan. Tapos, di ba, dalawang combo na mahirap, ang hirap po nun. Yes. And kung mapapansin nyo din, may mga parents na nagtatry naman po ako magpasulat sa bahay, which is true. I'm not taking that away from you. Pero once again,
Iba ang struggle ng mga bata na na-associate na nila yung difficulty at saka yung challenge dahil makita pa lang nila yung table. Ay, ayoko na po kasi magsusulat tayo or makita pa lang nila yung pencil, ibabato na nila. And this way, ang nangyayari is hanggat hindi umuupo yung bata, hindi tuturuan magsulat. So, kumbaga, lalong lumalaki yung gap in terms of their skills, in terms of the prerequisites for handwriting or further skills, hindi lang handwriting, kahit sa speech, di ba? Na kahit ang mga bata hindi umuupo, pwede ka pa rin naman magpa-speech therapy or magpa-speech practice sa kanila. Isa naman, building the foundation, once again, messy play, pwede tayong gumamit ng ganito, shaving foam, gulaman, sago, yogurt, pasta, yelo, para din ma-improve natin kung ano ba yung paraan para mas magkaroon sila ng awareness sa kanilang mga daliri, sa kanilang mga kamay. So, ikukumpara natin to para ma-experience natin. Imagine niyo meron kayong gloves. Tapos, may papahawak ako sa inyo ng mga objects. Di ba ang hirap hawakan kasi hindi mo siya nararamdaman. Dahil meron kang gloves or meron kang mittens. So, sa mga bata, parang ganun yung nangyayaring perception sa kanila na hindi nila ma-feel masyado yung mga writing instrument kaya nahuhulog or inappropriate yung grasp kasi nga, kumbaga, nagkakaroon ng traffic kung ano yung nararamdaman nila papunta dun sa impormasyon na pumupunta sa brain nila. So, Miss Joy, kung ma-play lang natin. So, ano lang siya, ito lang ay messy play activity tapos habang nag-action songs. And down, oh, through the town. Wow. The doors on the bus go open and shut, open and shut, open and shut, open and shut. The doors on the bus go through the town. Tapos, isa naman, ayan, pasta, cooked pasta. Medyo nandidiri pa siya nung una. Kasi eventually, hindi ko sinabing i-enjoy niya. Kahit hawakan niya lang, it's an achievement na naranasan na rin niya. Ano lang to, literal na spaghetti, pinakuluan. Tapos, yun yung activity na ginamit natin. Hindi siya kailangang mahal, hindi siya kailangang komplikado. Isa naman shaving foam lang, yung nabibili lang sa grocery. Kung walang shaving foam, pwede naman gumawa lang din sa bahay. Kahit ano yung mga makikita nyo dyan, hindi pwedeng wala, sa totoo lang. Kahit mga sauce, iba pork and beans. Yung iba naman, spaghetti sauce. Yung iba, mga juice or kahit yung sinaing, yung tubig ng sinaing. Pag isang kulo, tas malagkit-lagkit na siya, yun, pwede rin natin gamitin. Sa next na video, makita nyo din dyan, yogurt naman. Yung, sa next na slide, sorry. Yogurt naman yung pinagawa din sa bata. Ayan, para lang din ma-explore siya, mabawasan ng konti yung mga batang nandidire. Ito, yellow. Ice cubes lang siya. Tapos, alphabet yung kanyang container. Alphabet container, tapos ice cubes. Kumbaga, meron ka ng ready-made na mga alphabet figures din. If I may share, ano po, because of Otipola, yung 2 kids ko din po, they grew up na nagpe-play ng shaving foam before bath time. So, yun, enjoy na enjoy sila doon. They get to play before sila maliligo po. Tapos, isa yung shaving foam sa staple. Kumbaga, regular yan. That they paint and shaving foam. And they messy play bago maligo. Tapos, ang kasunod nun, pagtapos na sila mag-play, maliligo na sila. Pero, super nice po nung sensory processing experience na yun for them. Tapos, na integrated yung learning din kasi. At saka, bakit bago maligo? Pag nagbibigay ako ng home activity sa parents, gusto ko rin intindihin yung mga magulang. Hindi gagawin ng magulang ang home activity na binibigay natin kung mahirap gawin, number 1. Pangalawa, kung mahirap likpitin. So, gusto ko rin na intindihin yung mga parents na alam ko makalat yun, alam ko na mahirap siya likpitin, linisin. So, halimbawa, shaving foam or messy play activity, ang idea na binibigay ko, yung sa pader sa CR, pwede natin doon gawin. Tapos, naalala ko with my daughter before, tinuturuan ko siya ng addition. Doon kami nag-a-add sa pader. Tapos, shaving foam yung ginagamit namin, tinitrace namin. Yung iba naman, habang nagluluto, pwede may batsa o kaya bathtub. Yung pang baby na bathtub, yung mga nakalakihan na nila, doon yung ilagay yung bigas, macaroni. Sa kusina, habang nagluluto kayo, meron kayong kumbaga activity na napapagawa sa kanila habang nababantayan nyo sila, di ba? Instead na bibigyan nyo ng iPad o kaya YouTube. It's something na na-explore pa rin. I like using food-based as well. Depende pa rin sa age ng bata. Yung iba, hindi ko bibigyan ng shaving foam, pero whipped cream yung ipapagamit ko. Especially yung mga bata na nagsusubo ng mga objects or yung lahat titikman. So, yan. Kaya sinulat ko dyan. Gulaman, sago, yogurt, pasta, yelo.
para kahit ilagay nila sa bibig, hindi tayo matatakot na toxic yung ginagamit natin sa kanila. Ito namang activity na isa pa, finger painting. So instead na gumamit ng brush, ang ginagawa ko, daliri, ang pinapagawa ko talaga, or palm. Hindi ko goal na mag-paint siya within the line. Ang goal ko lang is ma-accept niya yung sticky, yung wet na consistency ng paint. Kasi doon natin nagagawa ng way yung Letter tinatawag na O. desensitization or masanay siya. Tapos ito naman, letter O yung gagawin natin. Parang ipo-form niya lang with putty. Very unstructured din. Nasasahig kami with friends. Tapos parang naglalaro lang kami ng Play-Doh. And then nagpo-form na kami ng letters. Ngayon, may nakita ako sa comment, yung anak daw hindi, parang pag nagko-color lagpas-lagpas. Isa to sa gusto kong i-emphasize sa mga magulang. By milestones. May mga na-establish ng iba't ibang practitioners or ng mga doctors din and alike, professionals alike. Wala talaga established na coloring skills ng bata. What do I mean by that? Or yung milestone na habulin natin. May mga school of thought na kailangan ang bata mag-color within the line. Meron din namang iba na ang idea nila to express the child's creativity, kailangan kulayan niya yung buong paper na walang space, na walang kulay. Kung merong mga area na blank, okay lang na yung bata mag-drawing dun sa mga area na yon. Ang point nito is, ang goal natin ay hindi ang pagko-color. Ang goal natin is magamit yung coloring skills para lumabas pa lalo yung mga ibang skills ng mga bata. Creativity, ma-improve yung grasp, ma-improve yung control, mas ma-enjoy nila yung paggamit ng tools na yon na pen and paper activity. At bear in mind na hindi coloring yung goal natin. Isa lang siya sa mga way kung para ma-achieve natin ang higher goals. Halimbawa, bago magturo ng vertical line, gusto natin yung bata, magko-color siya, tapos up and down yung coloring na gagawin natin. So, introduce naman natin yung circle. Instead na magpa-drawing ka ng circle na paulit-ulit, magpa-color ka ng grapes para matuto yung bata ng circular strokes. Ngayon, triangle ka na or nasa mga diagonal line ka na. Imbes na pagpa-trace ka ng puro diagonal, pwede mo rin ituro yung mag-color siya ng slide. So, matuto siya na igalaw yung kanyang arm at hand na diagonal pattern or parang sliding, di ba? So, yung coloring, way siya kung paano matuto ng iba pang skill, hindi natin goal na mag-color siya within the line. It's something na I always emphasize with parents. Ayan, ito naman, once again, building the foundation. Push and pull, hila, buhat, karga, wheelbarrow walks. So ito, parang kumot lang siya, di ba? Sa bahay, parang kayong gumawa ng sled activity. Tinali ko lang yung kumot dun sa pintuan. Inipit ko lang siya. Tapos yun yung ginagamit ng bata para maghila. Ito naman, gym rope ito. Dinagdagan ko lang siya ng goal na mag-balance din siya habang Going, Zayed. pinupull Stronger niya hands. yung rope. Stronger body. Stronger hands. Ready and pull. Wow. Keep Ayan. going. Tapos naman, makita rin natin dun sa ating next slide. By the way, girl, if they don't have similar na may wheels, anything na madulas po. Pillow. Gamit, Yes. galit po kayo ng blanket na dumadaos-dos sa wall, sa floor ninyo. Hindi necessary din na Pillow, kailangan na blanket. ganito. Yeah. Pillow, blanket, tapos Same, mattress. Pwede rin yan. Ito naman tawag ko magic kutsara. Ang dami tayong activity na pwede gamitin using spoon. So ito, transferring na, and asin yan. Iodized salt. 5 kg na iodized salt yata. Tapos transfer using spoon, nalagay sa cup para matuto siya with control. Kasi sabi nga natin, nahihirapan siyang i-control yung pencil or malaki masyado magsulat. O ito namang isa, yung mga maliliit na objects sa bahay, pwede natin i-transfer. Hold nicely. Shoot the basket. Tapos, hindi kailangan malayo, pwedeng malapitan muna para, once again, building success. Shoot the basket. Last one. Ayan. Hold it Mas nicely. makita natin doon sa, ayan, medyo mahaba yung video na to, pero same lang din siya ng concept. Amazing. High five. Ayan. Shoot the basket. Amazing. Ito naman, parang maze activity lang. Pwede kayo rin yung mag-drawing para matuto rin yung bata na mag-control. Down and get. Kita niyo yung crayon. Binali ko din yung crayon para mas maging maliit siya. Little tools for little hands. Correct. Ito naman, cutting activity. Ako lang din yung nag-drawing dyan sa paper. Wala tayong printer, no problem. Tapos, merong goal. Ayan, let's reach for the clouds. Let's reach for the star.
Ganun. Hindi rin necessary na maliliit agad yung ipapakat natin sa mga bata. Pwedeng buong paper muna, pwedeng isang mahabang linya muna, pwede ring zigzag, curve. The zigzag line going to the top. Before paper, nagkakat kami ng slime, nagkakat kami ng Play-Doh, nagkakat kami ng Therapati. So once again, parang nagpe-play lang din siya. Tapos eventually, magiging parang school-based or academic-based na yung kanyang ginagawang mga activities. And then, dun sa next video naman, makita nyo din yung coin activity na ginawa ko. Kung mapansin nyo yung coins, nilatag ko siya paikot para ma-facilitate din natin yung tinatawag na midline crossing. Ano ba yung midline crossing? So, halimbawa, meron tayong imaginary midline sa ating katawan. Kung titignan natin sa brain, may left hemisphere, may right hemisphere ng brain. Ang nangyayari is, matututo tayo na i-integrate sila, magbibuild din ng dominance. Alin ba talagang kamay yung ginagamit ng bata for handwriting? Kung mapapansin niyo din, yung iba makaka-relate, yung bata minsan kanan, minsan kaliwa. So, having these types of activities na kahit mag-cross ng kanilang midline or papunta sa kabilang side, consistent pa rin kung ano yung daliri or kamay na ginagamit nila. Ito rin, nasa table siya to build more fine motor skill, yung tinatawag nating grasp. And then, at the same time, instead na dinudulas niya yung coin sa table, pinupulot niya with the fingers. So, mas maraming movement yung nangyayari dun sa joints ng fingers niya. And Correct. then, ayan, malapit na tayo matapos. Ay, wait lang, bago ka mag-case study. Gusto ko lang pong i-share po dito sa mga parents po natin, kung babalikan niyo po lahat po nung discussion natin mula umpisa, sobrang practical at mag-take lang po tayo ng time na panoorin tapos maintindihan yung mga dinidiscuss ni Ate Paula kasi sobrang dami niyang giveaway activities that you can redo at your home, at the comfort of your home. Tapos, hindi kailangan bumili, hindi kailangan gumastos. Do it at home, lahat ng mga pinakita at present sa atin. And all of it are developing the finger muscles and joints na kailangan para mas strengthen po yung kanila at ma-develop yung kanilang grasp and handwriting skills. So, may mga Yes. nagtatanong kasi girl kanina tsaka nagbibigay ng example na parang masasagot po yan, to be honest, kung panonoorin nyo po or babalikan nyo po itong buong free webinar na episode natin mula dun sa pagpapaliwanag kung bakit ito yung kailangan yung maintindihan, saan manggagaling yung suporta nyo, to very practical model types of activities na pwede nyong gawin sa bahay nyo. Ayan po. So dahil nga nabanggit na malapit na tayo sa medyo ending case study na tayo, i-mention ko lang ulit na after the talk of Otipola, we're going to select po yung 3 winners natin. The third winner for the free online speech therapy screening slot this December, and yung lucky boy and lucky girl nga po natin. So ngayon girl, eto na tayo sa case study naman na po tayo. Yes, ayan. Kung dagdagan ko lang yung sinabi ni Teacher Joy na improving ng grasp, improving ng muscles ng kamay, pero kung nakita niyo yung mga activity dun sa mga videos na ginagawa ko, buong katawan nung bata gumagana, pati yung shoulders niya, pati yung balance na improve natin, yung strength ng leeg niya, yung strength ng body niya, kasi ang bata din na nagko-compensate with a lot of things sa kanyang katawan, mahirapan din talaga siya in using more finer movements. Kung yung gross motor skills natin ay, kumbaga, hindi siya prepared for finer movements, mahirapan tayo. Ngayon, itong case study natin, yung client na to, nung na-assess ko siya, 3 years old lang siya at that time. So, around 2 years ago. Nagsiscribble lang siya. Tapos, ang kaya niyang gawin ay mag-insert ng coin sa coin bank, building tower, open closing scissors. So, hindi pa siya naggugupit, open and closing scissors lang siya. So, gumamit tayo ng handwriting without tears na program. And then, at the same time, yung mga prerequisite activity, inserting coins to bank, cutting activities, yun nga, yung weighted rope, pushing scooter board sa floor, or pulling rope while swinging. Tapos, nag-bank tayo on sensory integration-based activities. Meanwhile, working on handwriting. And then, if you would see Miss Joy on the next page,
So, isa ito sa mga program na ginamit natin sa kanya. Una, kung maalala nyo, yung wood pieces and yung capital letter cards. And then, ngayon, ganito na siya. Sorry, ayan pa. Tapos practice writing dun sa ating magnetic slate using small stylus para tripod gasp tayo. And then, ngayon, we are now, actually, tapos na kami dito sa writing inside boxes. Nasa, ano na siya, double lines na. So, for smaller letter formation, nagawa na niya lahat ng capital at saka small letters. Writing na kami ng, and copying na ng sentences. Tapos, writing within the box para yung letter sizing ay ma-improve din natin. Yay! And it will also work together with academic skills, yung phonetics na kailangan ng bata na ma-learn sa school, identification of cognitive skills din, and other concepts na tinuturo sa school. So, lahat ng ginagawa natin is it's integrating the skills that are required, and then at the same time, nakita nyo wala kami sa table, sa sahig kami, or nakatayo kami sa wall. Na-improve natin yung handwriting na hindi siya pinipilit na umupo. Ayan, and maraming salamat po. Meron ako nakita, mga nagtatanong dun sa mga file, ganyan. Meron akong pwedeng i-share, kagaya ng Matman envelope natin. And then at the same time, yung mga screenshot nung developmental writing sequence, ganyan. Pwede ako mag-reply sa inyo. Just message me sa aking Instagram, si OT with Paula. Ayan, or through Miss Yes. Joy. Yes, thank you so much, girl. Alam niyo po, sobrang salamat, girl, kasi this is her third installment for this year 2025. Tapos, gusto ko lang pong sabihin sa lahat sa inyo, kung nagustuhan niyo po ito pong talk ni Otipola na pang third, wait po, i-search niyo po sa YouTube channel na Miss Joy. May dalawa pa po siya na nauna. Yung una po ay about sensory feeding, sensory foundations to feeding skills. So, lahat ng mga nahihirapan sa feeding. At yung ikalawa naman po niyang talk ay about sleep hygiene. So, i-search niyo lang po sa YouTube channel na Miss Joy SP, A-Team. Under po siya sa playlist na A-Team. At nandun po yung mga talks niya. Kung nagustuhan niyo po ito, naku, napakarami rin pong very easy, relatable, easy to understand yung talk na first to po. So, subscribe na po kayo sa channel. And girl, super, super salamat. I just wish you more success. And salamat Thank kasi ang you. daming nabibless dun sa binabahagi mo, sa oras mo, sa expertise mo, sa sinishare mo dun sa mga audience natin for free. Yun po, for free po sa ating platform. So, message nyo po siya or message nyo po ako. Nasa IG po siya, OT with Paula. And girl, di na kita patatagalin kasi alam ko marami ka pang gagawin. So thank you very much. Thank you And so ipopost ko na much. lang. Thank you so much. More blessings for you, girl. So ililive ko Thank na you siya po sa inyo pero lahat. bye! Thank you, Bye-bye. girl. And sa ano naman po natin, ito po, yung remaining time po natin, i-follow nyo rin po siya sa IG. I-bless po natin siya sa lahat ng mga natutunan natin. Follow po and support natin siya sa IG. Sa IG lang po siya, Oti with Paula. And yun nga, magsiselect na po tayo, no? Salamat po sa mga comments po ninyo. Ang dami pong nagsabi na na-appreciate po nila yung talk. Marami pa pong ganitong klase sa YouTube channel ko po na Miss Joy SP na mababalikan nyo po for free. Lahat po ng mga episodes ay ina-upload ko dun sa channel po. And yung for tonight po na winner po natin, ang nanalo po. Thank you po Ma'am Cecilia sa support po ninyo. Ang nanalo po i-announce na po natin, i-share ko pala. Sorry naman. Share ko nga pala yung screen ko bago tayo mag-announce ng winner. Salamat sa mga nagstay up until now po. Super appreciate you po. Yan. So, tonight din po or kung gusto nyo pong balikan, i-check nyo lang po by tomorrow. Uploaded na rin po ito sa YouTube channel natin. So, if you can subscribe to our channel or encourage po to people na kakilala nyo na marami rin silang mapupulot at matututunan, share nyo po yung YouTube channel natin para ma-bless po sila. And follow po tayo sa all pages po natin. So, ito po yung last week po. Available na rin po siya sa YouTube. And ito naman din po si Ma'am Susie. Ang ganda rin po ng talk niya, early intervention focusing on parent involvement. So available na rin po yan sa YouTube channel po natin. So balikan lang po natin. Ito po yung for our winner, i-announce po natin for our lucky girl po na nanalo.
Wait lang po. Ang ating lucky winner ay si... Wala tayong pa-drum roll. Sa lucky girl ay si Gonzales Gend. Yan, Gonzales Gend, congratulations. Now, wag po kayong mag-alala kasi po pag hindi po nag-respond agad yung winner, I will message lahat po ng nag-message for the lucky girl. So, sa ngayon po, ang ating winner ay si Gonzales Gend and you should message sa Facebook po. And if not po, imi-message ko kayo directly kung hindi po maging successful yung na-announce ko na winner. So, ganun din naman po sa Lucky Boy naman po natin. Ang naging winner po natin ay si, wait, anong pangalan nito? Si Nicolay Inyon. Yes, congratulations po sa inyo. Again, you send the Facebook message. Pero tignan po natin kasi kung hindi po mag-fit po dun sa kanila ay maghanap po tayo ng next dun sa mga nag-comment pa ng Lucky Boy or Lucky Girl. And para naman po dun sa ating third winner, ang nanalo po natin ay si Miss Diane Joy Villanueva. Ayan. So send a PM po. Tapos for the month of December, may tatlo pa po tayong free screening slot na i-give away. So please stay tuned po dun sa page po natin. Ipopost po natin yung details ng tatlo pang free slot winner po ng online speech therapy screening po natin for December, the month of December. And simula po bukas, magpo-post na po ako ng mga decluttering items for free po. Yung mechanics naman doon is you just have to say mine. Tapos kung sino po yung mga nag-comment doon ng mine, i-contact ko sila until I find someone na successfully makakatanggap. So yung mga nakasunod, halimbawa kung pangalawa or pangatlo kayong nag-mine, kalma lang muna kasi kung hindi po mag-succeed doon sa unang nag-mine, kayo po yung next in line doon. So parang depende doon sa pagkaka-post ng mine doon sa mga items po na ipopost natin. Again, ulitin ko lang po, yung pong selected follower ang magbabayad po ng shipping fee. So, kaya medyo mahirap kung taga Cebu or taga Mindanao kasi di ko masabi kung gaano kalaki yung magiging payment ninyo for the item. Pero nevertheless, kung willing naman po kayo na mag-ship for the free item, okay lang din naman po yun. Parang mas logistically speaking and practically speaking, parang mas madali lang siya kapag within NCR kasi. 'Di ba? Dahil yung shipping fee ay hindi ganun kabigatan. Pero kung kayo naman po yung next and magkaigi po tayo dun sa pag-uusap, then you can get po. So start to po tomorrow, magpo-post pa ako ng ibang, kasi may mga books pa po, ibang mga items pa, mga toys po, yan and stuff. So, kung may kakilala po kayo, kasi karamihan po doon yung sa bunso ko po, nung 1-year-old siya. So, mga shoes po that fits 1-year-old, 2-year-old, yan. Mga ganyan po yung mga pinost ko at ipopost ko pa po na ipamimigay ko po ng libre. You just have to pay for the shipping fee. Ayan. So sana po na-bless po kayo dun sa talk natin for today. Again, sa YouTube channel na Miss Joy SPI, mapapanood niyo po. So, ayan. Um, yun lang for, ito na yung last event po kasi for 2025 FB Live event. So yung mga susunod na po ay sa January 2026 na po ulit. So marami pong naka-line up. So I hope that you can support po, share the pag nakikita niyo po yung mga posts that are helpful to you, I hope you can reshare po sa mga groups or sa wall po ninyo para mas marami pa po tayong maabot. And ayun, maraming maraming salamat po sa inyo and have a blessed Sunday and last day na ng November. So hello, Pasko na po bukas, maligayang Pasko. December 1, countdown na po natin. Again, ipopost ko po yung mga winners and doon po kung hindi po makapag-close yung mga susunod po na nag-post naman, may chance pa po sila na manalo po ng mga items. So God bless you everyone po. Thank you po and good night.